hindi raw umabot ng 1 month ay due date na raw nila. Yes po, hindi po talaga aabot yan ng isang buwan kapag mag-transfer kayo na malapit na ang billing date. Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang Maya Easy Credit sa tamang pamamaraan. At the same time, maging wais na rin sa paggamit nito para ma-avail natin yung up to 45 days to pay. Marami po kasing nagtatanong sa akin about dito guys. At marami na rin nalilito dito guys, lalong-lalo na nitong billing date at due date. Tara, re-reviewin natin ito isa-isa. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa anumang digital credit line system guys ha. Itong i-share ko sa inyo ay base lang po sa aking experience sa paggamit nitong Maya Easy Credit. So let's go! Bago po tayo magsisimula, make sure na nakasubscribe po kayo sa aking YouTube channel. Just click the subscribe button below and pakihit na rin sa notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Mag-i-intro muna ako. Sa mga di pa nakakaalam, ang Maya Easy Credit ay isang revolving credit line na maaari nating gamitin kapag kulang ang ating Maya wallet balance. Ang ibig pong sabihin nitong revolving credit line, ito po ay isang uri ng pautang kung saan binibigyan ka ng credit limit, maaari kang umutang ng paulit-ulit hanggang sa limitasyon na ito nang hindi na kailangang mag-apply muli. At habang binabayaran mo ang iyong balance, ang pundo ay muling mabubuo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa guys. Mayroon kang credit limit na 50,000 pesos. Ginamit mo yung 20,000 pesos, so may natira ka pang 30,000 pesos. At yung 30,000 pesos ay pwede mo pang hiramin yan kahit hindi mo pa na fully paid ang 20,000 pesos. So kapag hindi mo ginalaw yung 30,000 pesos na naiwan at kapag binayaran mo na yung 20,000 pesos, ay babalik ang credit limit mo sa buong 50,000 pesos. So ngayon, dito na naman tayo sa billing date at due date. Ano bang ibig sabihin nitong billing date? Ang billing date ay ang araw na kung kailan opisyal na kinukwenta at inilalabas ng bangko o kumpanya ang ating buwanang statement of account. Dito sa Maya Easy Credit guys, ay tayo mismo ang pipili ng pitsa kung kailan ang billing date na gusto natin. At dyan po tayo pipili ng pitsa sa pag-apply pa lang natin. Halimbawa sa akin guys, ang pinili ko pong billing date ay kada pitsa G's ng buwan. So lahat po ng ginastos o ginamit ko dito, mula pitsa 11 sa buwan na ito, hanggang pitsa G's sa susunod na buwan, ay dyan po kukumputin lahat ng ating hiniram pagka pitsa G's. So halimbawa, pitsa G's yung billing date ko. Kinabukasan, pitsa 11, nag-loan po ako ng 2,000 pesos. Pagka pitsa 20, nag-loan na naman ako ng 2,000 pesos pa rin. Pizza 30, 2,000 pesos pa rin. Pagka pizza 2 sa susunod na buwan ay nag-loan na naman ako ng 2,000 pesos. Pagka pizza 9 ay 3,000 pesos yung niloan ko. Pagka pizza G's guys, dyan na po kukumputin lahat ang ating hiniram. Kasama na po dyan ang mga tubo. So ngayon, dito naman tayo sa due date. So ang due date dito sa Maya Easy Credit guys ay 15 days after the billing date. So bilangin lang natin, 10 man yung billing date ko. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So kada pizza 25 ng buwan ang aking due date. Hindi po ibig sabihin guys ha nga ang due date saka na po tayo magbayad. Hindi po ganun yun. After billing date, hanggat may sinend ng billing statement ang Maya, ay pwede na po tayong magbayad. Ang ibig pong sabihin ng due date ay ito po yung pinakahuling araw para bayaran ang ating balance. One-time payment lang po itong Maya Easy Credit guys ha. Hindi po ito installment basis. Pwede natin itong bayaran ng partial. Pero kailangang fully paid na po ito pagdating sa due date. Actually guys, anytime naman tayo pwedeng magbayad dito sa Maya Easy Credit. Huwag lang ipalampas sa due date para hindi po tayo magkaroon ng penalty. At dito naman tayo sa interest guys. Magkano po ba ang interest ng Maya Easy Credit?
Wala pong nilantad na interest dito guys. Pero may service fee na 5.99% sa halaga ng ating i-loan. Plus, may document stamp tax pa. Yan po ang nagsisilbing tubo dito sa Maya Easy Credit guys. At ang sistema dito guys, bawat transaksyon o kada transfer natin ng pera doon po sa ating Maya wallet ay idagdag kaagad ang service fee at document stamp tax. Malalaman kaagad natin kung magkano lahat ang mababayaran na natin. At dito naman tayo sa wais na paggamit nitong Maya Easy Credit guys para ma-avail natin ang up to 45 days to pay. So ito po ang gagawin nyo guys. Halimbawa, ngayong araw ang billing date ninyo. Katulad sa akin, Pizza G's. Kinabukasan sa 11, mag-loan na tayo. Dahil after 45 days pa po yan babayaran. Pizza G's pa kasi next month ang billing date niyan guys. So 30 days na po yan. Plus 15 days na due date. Sa pizza 25 pa po yan babayaran. So 45 days na po lahat. So tama di ba guys? At may mga nagsabi guys, hindi raw umabot ng 1 month ay due date na raw nila. Yes po, hindi po talaga aabot yan ng isang buwan kapag mag-transfer kayo na malapit na ang billing date. Yung iba naman nag-transfer ngayon tapos kinabukasan na ang billing date. So syempre, 15 days na lang kailangan mo nang bayaran yan. So diskarte lang po talaga ang paggamit nitong Maya Easy Credit guys. So ganyan po ang wise na paggamit dito sa Maya Easy Credit. About naman po sa penalties. Dito sa penalty guys, kapag lumagpas lang po tayo sa due date na hindi po tayo makapagbayad, saka na po tayo magkaroon ng penalty. Ang penalty fee po ng Maya Easy Credit ay 0.17% sa amount na nag-overdue. At per day po yan guys ha. At halimbawa, 2,000 pesos po yung overdue amount balance natin. I-multiply lang natin yung 2,000 pesos sa 0.17%. Ang equal po niyan ay 3 pesos and 40 centavos. So yan po ang penalty natin araw-araw na madagdag sa ating babayaran hanggang masitil ang ating outstanding balance. So yun po yun guys. May mga nagtatanong din guys na kung pwede ba daw babayaran ang ating Maya Easy Credit Bill na gamit ang ibang bangko. Ang sagot ay hindi po. Wala na po talagang ibang payment option maliban lang po sa ating Maya Wallet. Kaya panatilihing may laman ang ating Maya Wallet hanggat hindi pa umabot sa deposit limit. May mga case po kasi na exceed na po ang kanilang deposit limit sa Maya Wallet. Tapos nagdo-due date na po ang kanilang Maya Easy Credit. Naku, magka-penalty na po talaga kayo niyan dahil wala na po talagang iba pang option sa pagbayad sa ating Maya Easy Credit Bill. At kalagdagang informasyon lang po guys, ang Maya Easy Credit ay pwede rin natin gamitin itong pang shopping, pang bayad sa ating mga binili sa malls via QR code sa Maya app. May payment option po dyan ng Maya Easy Credit. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like and share na lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga tutorial videos. Bye!